Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po ah, sa aking day 13 ng Daily Devotion. By the way po, ako si Charles. Ah, at ito po ang huling parte ng Trusting in God in Financial Matters. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang Deuteronomy chapter 8 verse 12 to 18. So, itong verse na to ay umiikot sa parang wag daw nating i-credit ang ating sarili na tayo ang may gawa ng mga kayamanan. Ganon. Dapat daw wag nating kakalimutan na kaya tayo may lakas or kaya tayo may wealth ay dahil sa Diyos. Ganon. So, dapat daw hindi natin, para sinasabi dito na hindi, wag nating kalimutan kung kanino ba talaga nanggaling yung ating kakayahan na maging mayaman. Hindi dahil sa sarili natin, dahil sa Diyos. So, sa unang teaching po, sabi dito, our pride becomes our downfall. So, yung kayamanan daw, yung kayabangan daw, or yung pagmamalaki, pagmamataas, ay, kumbaga, ay parang mitya ng ating pagbagsak. So, ibig sabihin, kapag tayo daw ay mayabang, ay yun daw yung nagiging, yung doon magmumula yung ating downfall, yung ating kabagsakan. Kasi nga, alam naman natin, sinasabi na ang nagpapataas daw ay ibinababa at ang nagpapakababa ay tinataas. So, syempre, yun nga, kapag tayo daw ay mayabang, ibinababa daw tayo ng Panginoon. Ganun. So, naandun yung downfall natin kapag tayo ay nagyayabang. So, sa ikalawang teaching, our talent and skill are gifts from the Lord. So, ay yung mga talent natin at yung mga abilidad natin na hindi yan nanggaling sa atin. Hindi yan basta tayo ang may gawa. Yan ay bigay ng Panginoon. Yun yung sinasabi na to na binigyan tayo ng Lord. Sa Lord galing yung mga talento natin tsaka mga abilidad natin sa mundong to. So, sa ikatlong teaching, our power to create wealth comes from the Lord. So, yun nga. Kaya tayo matalino, kaya tayo masipag, kaya tayo dedicated sa trabaho, ay dahil yun sa Lord. Yun ay nagmula sa Lord. Yun ay bigay ng Lord sa atin. Yun ang palagi natin tandaan. So, sa unang application, remember not to take the glory that belongs to God. So, dapat daw, yung kasipagan natin or yung kaanuhan natin, dapat daw, hindi natin sinasabi na, ay, kasi masipag ako, ganyan, dahil kaya ako mayaman kasi masipag ako, kasi matalino ako, ganyan. So, dapat daw, hindi sa atin ang glory, kundi nasa Lord. So, kasi nga siya ang nagbigay nun eh. Siya ang nagbigay nung mga talento na yun eh. Kaya dapat hindi natin i-glorify ang sarili natin. Dapat ang glory lagi ay nasa Panginoon dahil siya ang dahilan ng lahat. Siya ang dahilan kung bakit ka masipag, siya ang dahilan kung bakit ka dedikado, siya ang dahilan kung bakit ka matalino, siya ang dahilan kung bakit ka mayaman. Sa pangalawang application, recognize that all good things comes from the Lord. So, dapat daw tumatak sa ating isipan na lahat ng magandang nangyayari sa mundong to ay dahil sa Panginoon. Yun na wag nating kakalimutan. Dapat laging, kumbaga, pag may nangyaring maganda sa atin or mabuti sa atin, matik na yun. Sigat ng dahilan nun. So, doon ba, wag nating kakalimutan na siya ang dahilan. Kumbaga, siya yung lagi natin i-credit sa lahat ng mga nangyayaring maganda sa buhay natin. So, yun yung pinakang punto na to. Ikatlo at huling application ay rely on God for the capacity to create wealth. So, dapat rely on God. Yun ang pinakang sabi dito, rely on God. Huwag kang bumasa sa sarili mo. Huwag kang magtiwala lang sa sarili mo na kaya mong gumawa ng wealth, gano'n, na kaya mong maging mayaman, kaya mong
kumita ng ganito kalaking pera, ganon. So, dapat daw, mag-rely tayo sa Panginoon. Mag-rely tayo na bibigyan niya tayo ng lakas, mag-rely tayo na bibigyan niya tayo ng talino, ng sipag, ganon. So, dapat daw, sa Lord lang tayo mag-rely, hindi tayo mag-rely sa sarili natin. Ayun lang po, at ayun lang po ang katapusan ng aking daily devotion sa araw na ito. Maraming salamat po, and glory to God. Thank you po.